Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Hoy babae, bakit ilang araw kang wala, ha? Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Dilda kay Selena. Tumikim si Selena. Nagkasakit kasi ako. Tipid niyang sabi. Tumaas naman ang kilay ni Dilda. At anong klaseng sakit naman yan at? Inabot ka ng halos 1 linggo sa pag-absent. Ngumisi si Selena. Sakit na nakatatakot sa una pero sa huli ay hahanap. Hanapin ko. Aniya sabay hagik-hak. Umirap sa kanya si Dilda. Selena, ikaw ha. Kung ano-ano ang pinaggagawa mo sa buhay. Baka nakakalimutan mo, malapit na tayong magtapos ng pag-aaral kaya dapat focus na tayo dito. Hindi yung kung ano. Ano ang inaatupag mo? Tumigil ka nga sa kagaganyan mo. Gigil na sabi ni Dilda. Tumawa naman ng malakas si Selena at maya-maya rin ay sumeryoso ang kanyang mukha. Okay fine. Nilanat ako at parang naging lumpo dahil sa ginawang parusa sa akin ni Daddy X. Parusa sa kama. Nanlaki naman ang mga mata ni Dilda sabay hawak ang kanyang bibig. Wait, Giga ka. Huwag mo sabihin sa akin na biyak ka na. Natatawang tumanggo si Selena. Yes, Dilda. Nabiyak na nga ako ng tuluyan. Biyak na biyak. Wasak kung wasak. Hindi ko akalain na ganoon pala kasakit yon. Sa una, nakakalagnat. At ang sakit talaga sa kipay. Grabe. Ang pakiramdam ko. Noon habang ipinapasok niya sa akin ang note niya. Nakapanghihina ng laman. Na para bang gusto ko na siyang sipin. Natatawang nose po ni Dilda ang kanyang noo. Grabe ka, Selena. Hindi ko. Na kinakaya pa ang mga pinagagawa mo sa buhay. Pero seryoso, iyon ang dahilan kung bakit ka nilanat. Agad na tumanggi si Selena. Oo yun nga. Talagang nilanat ako as in. Pero, inalagaan naman niya ako at saka inasikaso. Siya nga ang naglilinis ng kwarto. Ko eh. Tapos siya rin ang nagpapaligo at nagbibihis sa akin. Parang ang nangyari. Bigla akong naging baby. Nakakatuwa nga dahil may pag-asikaso siya sa akin. Mahinang tumawa si Dilda. Oh my gosh. Kung ganoon nga ang nangyari sa iyo, di ang laki pala talaga ng alaga ni Sian. Kasi kung hindi naman ito ganoon kalaki, kumbaga katormtaman lang, hindi ka naman lalagnatin ng ganyan eh. Tumanggo naman si Selena. Oo tama ka. Malaki nga. Di ba sinabi ko naman? Sa iyo noon pa na malaki nga. Kaya talagang napaiyak ako ng sobra eh, ang sakit ka mo sobra. Pero napalitan din naman kaagad ng sarap. Natatawang siniko ni Dilda si Selena. Ewan ko sa iyo. Ga-GA ka talaga kahit kailan. Siya nga pala, mag-review ka na, I mean, manghiram ka na ng mga notes. Sa mga kaklase mo. Dahil may pa-quiz kami mamaya. Baka sa ibang professor mo rin ay may ganoon. Tumanggo naman si Selena. At pagkatapos ay sabay na silang naglakad patungo sa kanilang first subject. Hindi naman nahirapan si Selena sa kanilang quiz dahil nakahiram naman siya ng notes sa kanyang kaklase kung saan saglit lang siyang nag-review ay alam na kaagad niya ang sagot. Pagkatapos niyang mag-quiz, nag-break time. Siyang mag-isa dahil hindi niya makita si Dilda. At nang matapos siyang kumain, ay nagtungo na muna siya sa field upang doon magpalipas ng oras para sa kanyang next subject. Selena. Tawag sa kanya bago pa man siya makaupo sa isang tabi. Nilinggan niya ito at saka nakita si Nike na nakangiting naglalakad palapit sa kanya. Napangiwi naman si Selena bago nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanyang paboritong pwesto. Bakit ilang araw kang nawala? Anong nangyari sa iyo? Hindi ka rin reply sa mga messages ko. Pati sa text. Pati calls ko ay hindi mo sinasagot. Bakit? Ano bang nangyayari sa iyo? Nag-alala ako ng sobra sa iyo, Selena. Gusto ko nang pumunta sa inyo pero nagpigil lang ako. Malungkot na sabi ni Nike. Tumikim naman si Selena. Alam mo, Nike. Hindi mo na kailangang alala pa sa akin dahil nandoon naman si Daddy X. Siya ang nag-alaga sa akin. Nagkasakit kasi ako ng ilang araw at hindi ako gumagamit ng phone dahil pinagbawalan ako ni Daddy X. Ang sakit kasi ng ulo ko noon. At talagang nakatulong ang hindi paggamit ng cellphone para gumaling ako kaagad. Napatango naman si Nike. Ganoon ba? Pero next time pwede mo akong tawagan para maalagaan din kita. Syempre, busy din yung Daddy Sian mo. Marami din yung ginagawa. Ako. Wala naman masyado kaya pwede kitang maalagaan kahit gaano pa katagal. Napangiwi si Selena at saka alang-alang ng ngumiti. Salamat, Nike sa offer mo. Pero okay naman mag-alaga sa akin si Daddy X. At isa pa, hindi naman ako bata. Para alagaan ng bongga. Kumbaga, kahit hindi man ako tutukan ni Daddy X ay okay lang. Kaya no need to worry, Nike dahil matanda na ako at kaya ko naman na ang sarili ko. Salamat sa pag-aalala mo sa akin, I appreciate that. Pero sa susunod ay hindi mo na ako kailangan pang alalahanin. Bumantong hininga si Nike kasabay ng patagang kinuyam ang kanyang kamo dahil sa inis na bumabalot sa kanya. Okay. Sa bagay, hindi ka na nga bata. Siguro na-miss ko lang talaga ang mga araw kung saan may sakit ka noon at ako ang nag-aalaga sa iyo. Busy kasi. Masyado ang totoo mong daddy noon kaya ikaw lang ang madalas na iwan sa bahay ninyo tapos palagi kitang pinupuntahan. Palagi kitang inaalagaan sa tuwing may sakit ka. Ako rin ang nag-aasikaso sa iyo kapag kailangan mo nang kasama sa bahay. Siguro nga, namimiss ko lang ang mga araw na yon. Kasi, ngayon, hindi na tayo masyadong nagkakasama ng matagal. Kaya hindi ko
Maiwasang maging malungkot, Selena. Na para bang bigla ka na lang lumayo sa akin. Ewan ko ba kung bakit yun ang nararamdaman ko. Na parang unti-unti na akong nawawalan ng kaibigan. At ikaw yon, Selena. Unti-unti ka nang nawawala. Sa akin, nagkukunwaring napakalungkot na sabi ni Nike. Napalunok naman ng laway si Selena habang nakatingin kay Nike. Nakaranmam siya ng awa para kay Nike dahil totoo naman ang mga sinabi nito. Si Nike ang kasama niya noon kapag wala ang Daddy James niya. Ito rin talaga ang nag-aasikaso sa kanya ng sobra. Nike, I'm sorry. Siyempre, tumatanda na tayo, nagiging busy na tayo sa ibang bagay. Kaya hindi na tayo nagkakasama pa. At saka, alam mo naman na. Yung tinitirahan ko ngayon ay may mga kasambahay. Kung saan may kasama. Na ako sa bahay. Hindi na ako nag-iisa kagaya noon. May nag-aasikaso na sa akin. Paliwanag naman ni Selena. Tumanggaw na lamang si Nike at hindi na umimik pa. Pero sa loob-loob niya, ay gusto niyang kumprontahin si Selena. Dahil alam na niyang may something sa kanilang dalawa ni Sian. Pagsapit ng uwian ni Selena, hindi muna siya umuwi ng tuluyan dahil nakipagkwentuhan siya kay Dilda. Habang si Nike naman ay kaagad na lumabas ng school at naghintay sa gate kay Sian. Hinihintay niya ito dahil alam niyang ito na naman ang susando kay Selena. At sa tuwing makikita niya ito ay nag-iinit ang dugo niya. Anong klaseng itsura yan, pre? Bakit galit na galit ka naman dyan? Natatawang tanong ni Kane na siyang kaibigan ni Nike. Tumingin sa kanya si Nike. Talagang buwisit na ako sa gurang. Na yun. Sigurado ako na siya ang dahilan kung bakit parang lumalayo na sa akin. Si Selena. Kupal talaga ang gurang na yun. Ang kapal ng pagmumukha niyang. Ilayo sa akin si Selena at solohin ito. Muling tumawa si Kane. Pre, wala ka nang magagawa kung si Selena na rin. Mismo ang may gusto sa mga nangyayari. Hindi naman sa kinakampihan ko ang lalaking yun, pero kasi naman. Yung katulad niya ay nakaakit sa mata ng babaeng kagaya ni Selena. Kumbaga para sa kanila, mas masarap magmahal ang isang may edad na lalaki. Mas matured. Mas maalam sa lahat. Kaya siguro, nahulog na rin ang loob sa kanya ni Selena. Humingang malalim si Nike. Hindi ako papayag ng ganoon na lang, Kane. Ako ang kasama ni Selena sa mga panahong nag-iisa siya. Tapos ngayon, mahuhulog lang siya sa matandang yun. E itsura palang mukhang F, K-boy. Na. Sa kama lang siya siguro magaling pero sa seryosong relasyon ay hindi. Kaya, siguro wala pa rin siyang nagiging asawa sa edad niyang yun. Ang tanda. Tanda ay pumapatol pa sa bata. Nanggigigil na sabi ni Nike. Natatawang napakamot ng ulo si Kane. Alam mo pre, the best way talaga is mag-move on ka na. Marami pang babae dyan. Lalo na si Angela, mahal na. Mahal ka ng babaeng yun, dapat doon ka na lang sa kanya, si Garrett Dong. Maaalagaan ka pa niya at mamahalin ng buong puso. Hindi yung pinagsisiksikan mo ang sarili mo sa taong wala namang pakialam sa iyo, oo. Nike, alam ko at nakikita ko na walang pakialam sa iyo si Selena. Hindi porke. Ikaw ang nakasama niya ng mas matagal, ikaw na ang makakasama niya sa huli. Hindi ganoon, Nike. Mering napapikit si Nike kasabay ng pagtatangis ng kanyang bagang. Binabalot na naman siya ng galit sa tuwing may isip niya na nahulog na nga nang tuluyan si Selena kay Sian. Ilang sandali pa ay nakita na ni Nike ang sasakyan ni Sian kaya agad niya itong nilapitan. Sinundan na lamang siya ng tingin ni Kane. Nagulat naman si Sian sa biglang paglitaw ni Nike sa harapan ng kanyang kotse ka naman. Binuksan niya ang bintana ng kanyang sasakyan. Bakit? Anong kailangan mo? Kunot noong tanong ni Sian sa kanya. Ngumisi naman si Nike. Bakit parang ikaw na lang palagi ang sumusundo? Kay Selena. Nasaan ang dating driver niya na sumusundo sa kanya? Wala na ba? At saka, hindi ka ba busy? Di ba isa kang CEO ng sarili mong kumpanya? Bakit? Talagang may oras ka pa sa pagsundo kay Selena. Nagtandyos ang ngipin ni Sian habang nakatingin kay Nike. Parang gusto na niyang sapakin ang pagmumukha ni Nike. At ano naman ang pakialam mo kung sinusundo ko si Selena? Wala ka na. Doon, Nike. At isa pa, bakit mo ba tinatanong? Anong pakialam mo? Inis na sabi ni Sian. Tumikim si Nike. May pakialam ako dahil kaibigan ko si Selena. At isa pa, alam kong hindi isang anak ang turing mo sa kanya, tama ba? Napalunok ng kanyang laway si Sian sabay tingin ng masama kay Nike. At, bakit? Ano naman sa iyo kung hindi nga anak nagtingin ko sa kanya? Nagseselos. Ka ba? Kawawa ka naman. Aniya sabay tawa ng mahina. Asar nang umisi si Nike. Sinasamantala mo ang pagiging bata sa iyo ni Selena. Binibilog mo ang ulo niya para maging sa iyo siya. Ganyan ka ba talaga? Target mo ang mga bata. Hindi ka ba nahihiya na ang layo ng agwat ng edad ninyong dalawa? Humingang malalim si Sian upang pigilan ang kanyang sarili na masuntok. Sa mukha si Nike. Wala kang pakialam, Nike. At isa pa, nagmamahalan kaming dalawa. Ramdam mo naman siguro yon, di ba? Kaya kung ako sa iyo, mag-move on ka. Na. Para hindi ka ngawa ng ngawa dyan, sabi ni Sian sabay ngisi. Napangisi rin si Nike. At talaga ba? Nagmamahalan kayong dalawa. Kung mahal mo na pala si Selena, bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo? Nagsalubong ang mga kilay ni Sian dahil sa sinabing iyon ni Nike. Habang si Nike naman ay lumawak ang pagngiti. Anong pinagsasabi mo dyan? Wala ka na bang masabi kaya nag-imbento? Ka na nang sasabihin mo sa akin. Galit na wika ni Sian. Mahinang tumawa si Nike. Nag-iimbento.
Talaga ba, Gerang? Huwag ka nang. Magmaang-maangan pa dyan, alam kong alam mo na kung ano talaga ang nangyari sa Daddy James niya. Tama ba? Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Para naman alam niya kung ano ang totoo. Kaysa naman naghihintay siya sa pagbalik ng daddy niya. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Sian dahil sa sinabing iyon ni Nike. Nang inagbigla ang kalamnan niya kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bigla siyang kinabahan ng sobra dahil hindi niya pa sinasabi kay Selena ang totoo. At ayaw niya pa sanang malaman ni Selena ang tungkol doon. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Pinagpapawisang tanong ni Sian. Ngumisi naman si Nike. Wala ka nang pakialam pa doon, Gerang. Basta ito lang ang masasabi ko sa iyo, marami akong alam na hindi mo alam. At sa mga oras na ito, hihintayin ko ang araw kung saan magagalit sa iyo ng sobra si Selena. Dahil alam ko naman na lalayasan ka niya kapag nalaman niya ang totoo. Naisa ka sa dahilan kung bakit napatay ang daddy niya. Nakangiting sabi ni Nike sabay tawa ng malakas. Nagtataka si Selena kung bakit hindi siya sinundo ni Sian. Naubos na lang. Ang kwento ni Dilda sa kanya ay wala pa ring Sian na dumadating. Baka hindi ka nasusunduan pa ng daddy ex mo. Message mo kaya. Sambit ni Dilda na nag-aabang din kay Sian. Kasalukuyang nasa gate na si Selena ng kanyang school kung saan inaabangan niya si Sian. Lagpas 30 minutos na pero wala pa si Sian. Selena, paano yan, kailangan ko nang umuwi? Muling sabi ni Dilda sabay. Tingin sa kanyang cellphone. Nginitian siya ni Selena. Ayos lang. Sige na. Umuwi ka na. Ayos lang ako. Dito. Okay, sige. Mag-iingat ka. Kapag wala pa rin si Daddy X mo after 1 hour. Mag-commute ka na kang pauwi, okay? Agad namang tumanggo si Selena. Oo, sige na. Ingat ka. See you tomorrow. Sinundan ng tingin ni Selena hanggang sa ito ay makasakay ng kotse. At nang mawala sa kanyang paningin si Dilda, tumingin sa oras si Selena. Ilang minuto na lang. Ay mag-iisang oras na pero wala pa rin si Sian. Naisipan nang message ni Selena si Sian pero wala itong reply. Bagsak ang balikat niyang napasandal sa pader. Selena, anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka pa? Tanong ni Nike sa kanya. Hinihintay ko si Daddy Sian Malapit na ngang mag-isang oras pero wala pa rin siya Pero maghihintay pa rin ako dito ng ilang minuto pa. Baka kasi na traffic lang siya. Malungkot na sabi ni Selena sabay tinging muli sa kanyang cellphone. Inaasahan niyang may message na doon si Sian ngunit wala pa rin. Nakaramdam ng lungkot si Selena. Sinabihan pa naman siya ni Sian na sasanduan siya nito dahil kakain pa sila sa labas. Pero parang wala na yatang balak si Sian na sunduin pa siya. Selena, ayos ka lang ba? Tanong ni Nike sabay lapit sa kanya. Tipid na ngumiti si Selena. Ayos lang naman. Medyo nalulungkot lang dahil baka hindi na ako mas ando pa ni Daddy X, isang oras na ang lumipas pero wala pa rin siya Pasimpleng ngumiti si Nike. Natutuwa siya sa nangyayari dahil masusolo na naman niyang muli si Selena. At sa tingin niya, naapektuhan ito sa sinabi niya kanina. Baka busy na ang Daddy Sian mo. Baka nakalimutan ka na niyang sunduin. Kasi di ba, palagi siyang maaga kapag sinusundo ka. Baka may biglaan siyang ginawa at nakalimutan niyang mag-message sa iyo na hindi ka na niya masusundo, wika naman ni Nike. Malungkot na bamantong hininga si Selena. Baka nga, pero nakakainis naman dahil wala man lang siyang text o message sa akin. Para alam ko, di ba? Para hindi na ako naghintay pa ng matagal dito. Nakakainis talaga. Dapat sana. Nasa bahay na ako, iritableng sabi ni Selena. Tinapik siya sa balikat ni Nike. Huwag ka nang magalit pa dyan. Wala na. Tayong magagawa pa. Ganoon talaga. Busy na tao ang Daddy Sian mo lalo pat. May kumpanya siya. Syempre, mahalaga iyon para sa kanya. Tumaas ang kilay ni Selena. Mahalaga. Mas mahalaga pa kaysa sa akin. Nagkibit balikat si Nike. Ewan ko. Pero parang ganoon na nga. Kasi, nga. Kung mas mahalaga ka sa kanya, dapat inuna ka na muna niyang sunduin. Di ba? Bago niya inasikaso ang kung anong mayroon sa kumpanya niya. Kasi, kung ako kunwari si Sian, ganoon ang gagawin ko. Sasanduan muna kita bago ako bumalik sa kumpanya ko kung mayroon mang problema doon. Kaso, mukhang mas mahalaga pa yata kay Daddy Sian mo ang kumpanya niya. Kaya, ayon, wala pa rin siya hanggang ngayon para sunduin ka. Mas lalong nakaranmam ng lungkot si Selena. Naisip niya na tama nang ang sinabi ni Nike. Na baka nga may inunang importanteng bagay si Sian sa kanyang kumpanya. Pero hindi mapigil ang menace ni Selena dahil wala man lang paabi sa kanya si Sian. Wala man lang itong kahit isang reply sa mga message niya. Excited pa naman sana siya ngayong araw dahil nga sinabi nitong kakain sila sa labas. Pero hindi naman pala. Kainis. Naintindihan ko naman kung bakit siya busy pero sana nagsabi man lang siya sa akin. Pagmamaktol ni Selena. Ngumisi si Nike. Natutuwa siya kay Selena dahil naiinis ito kay Sian. Kaya, naman bahagya niyang hinaplo sa balikat si Selena. Huwag ka ng menace dyan. Wala namang mangyayari kung mainis ka. Kung ako sa iyo, halika na. Maggala na lang muna tayong gabi. Gusto mo bang magperya tayo? May nakita akong bukas na perya malapit dito. Tara. Color. Game tayo. Masayang sabi ni Nike sabay hawak sa kamay ni Selena. Napangiti na lang si Selena at saka hinayaang hawakan ni Nike ang kanyang kamay. Naisip niya na mas mainam na sumama muna siya kay Nike sa
Perya para naman maalis ang inis niya. Total ngayon lang naman siya ulit makakapunta doon. Samantala, marahas na inilapag ni Sian ang bote ng alak matapos niyang tanggin ang laman nito. Kasalukuyan siyang nasa bar kasama si Nico. Binalot siya ng puot dahil sa sinabi sa kanya ni Nike. At nawala rin sa isip niya. Nasusunduin niya pa si Selena. Relax ka lang, Sian, wala namang magagawa ang galit mo na yan eh. Sabi ni Nico sabay tapik sa kanyang balikat. Kupol na Nike yun. Paano niya nalaman ang tungkol sa nangyari kay James? Sino ba talaga siya? Paano niya nalaman yun? Gigil na tanong ni Sian. May inutusan na akong tao na iimbestigahan ang pagkatao ni Nike. Siguro. 2 araw ang lilipas ay malalaman na natin ang sagot. Mag-relax ka lang. Sian. Sa tingin ko naman ay wala ka talagang kinalaman sa pagkamatay ni James. Sa tingin ko, wika ni Nico sabay inom ng alak. Hindi maiwasang kabahan ni Sian. Dahil sa totoo lang, nararamdaman niyang may kinalaman nga siya sa pagkamatay ni James. At hindi niya maiwasang magalit sa kanyang sarili dahil doon. Pero hindi niya talaga alam kung bakit kailangan pang patayin si James. Kung nagsabi lang sana sa kanya si James ng maaga, edi sana ay natulungan niya pa ito. Pero hindi kasi. Nagsabi sa kanya si James. Akala naman ni Sian ay madadaan sa usapan ang pagkakautang ni James nang dahil sa sugal. Pero nagkamali siya. Dahil buhay pala. Nito ang kapalit. Hindi rin kasi biro ang halagang nautang ni James. Kung saan talagang nalimas ang yamang mayroon ang kanyang kaibigan. Natatakot ako, Nico. Natatakot ako na baka malaman ito ni Selena. Pero hindi ko naman hahayaang mangyari yon. Hindi ako papayag na mangyari yon. Nico, ayokong mawala sa akin si Selena. Mahal ko na si Selena, Nico. Mahal na. Mahal. At hindi ko maakayang mawala siya sa akin. Garalgal ang boses na. Sabi ni Sian. Tumikim si Nico. Naintindihan naman kita, Sian. Huwag kang kabahan. Lalo pat wala ka namang ginawa. Mabuti sana kung ikaw ang nagpapatay o pumatay kay James, di ba? Pero hindi naman. Kaya wala kang dapat ikatakot. Pero, Nico, ako kasi ang nagsabi at nagtulak kay James na magsugal. Alam mo naman na libangan ko lang ang pagsusugal. Kapag wala lang akong magawa. Syempre, hindi ko naman kasi ugaling maglibang gamit ang babae. Hindi sila laruan para sa akin. Kaya ang pagsusugal ang naging libangan ko. Pero minsan lang naman. Kapag wala akong magawa. Kapag malungkot ako. At hindi ko naman inakala na malululong sa pagsusugal si James. Pero binalaan ko naman siya. Sinabihan ko siya na kapag natalo na siya ay tumigil siya at gawing libangan lang ito. Paliwanag naman ni Sian. Kumalma ka, Sian. Kalma. Leon naman pala eh. Binalaan mo naman pala. Si James. Ibig sabihin, wala ka ng pananagutan doon. Siya na mismo ang may kasalanan doon. Kasi siya na ang naadek sa sugal. Ikalma mo ang isip mo, Sian. Kalma ka lang. Wala kang kinalaman sa pagkamatay ng kaibigan mo, okay? Wala. Kaya hindi ka dapat matakot. Sabi naman ni Nico para pagaanan ang loob ni Sian. Muling lumagok ng alak si Sian. Hindi niya maiwasang kabahan. Iniisip niya. Si Selena. Totoong mahal na niya ang dalaga. At alam niya sa sarili niya na mahal niya ito, at hindi siya papayag na mawala pa sa kanya si Selena. Ang payo ko lang sa iyo, Sian. Hanggat maaga pa ay sabihin mo na kay Selena ang lahat. Para hindi na maging komplikado pa. Napakagatlabi si Sian at saka mariing napapikit. Hindi ko alam, Nico. Paano kung magalit ng sobra sa akin si Selena? Ilang beses siyang nagtanong sa akin tungkol sa daddy niya. Pero palagi kong sinasabi na wala akong alam. Kaya, sigurado akong magagalit siya sa akin. Nakamumuhian niya ako. Nagsisimula palang kaming dalawa. Hindi pa lumalalim ang pagmamahal niya sa akin. Na, baka kapag sinabi ko sa kanya ang tungkol sa daddy niya, baka mas manigsa. Puso niya ang galit at mawala ang pagmamahal niya sa akin. At iyon ang ayaw kung mangyari. Bumantong hininga si Nico. Okay sige. Naiintindihan ko ang punto mo. Pero anong balak mo? Itatago mo na lang kay Selena ang lahat. Nahahayaan mo. Siya na mismo ang makaalam. Hindi. Hindi naman sa ganoon. Kumbaga, gagawin ko ang lahat para mahalin niya ako ng sobra. Leon bang mahal na mahal niya ako at saka ko sasabihin ang lahat sa kanya. Para kahit papaano ay maintindihan niya ako at magdadalawang isip siya na iwan ako. Sabi naman ni Sian. Tumanggaw-tango naman si Nico. Ikaw ang bahala, Sian. Kung sa tingin mo, iyan ang makakabuti para sa inyong dalawa, sige lang. Basta nandito lang ako. Palagi naka-antibay sa iyo. Tipid na ngumiti si Sian. At pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang message ni Selena sa kanya. Up. Malakas niyang mura at saka mabilis na nagtipa ng reply sa message ni Selena. Bakit? Gulat na tanong ni Nico. Tangjus ang Tanji ko. Si Selena nakalimutan ko ng sunduin. Masyado kasi. Akong naapektuhan sa sinabi ng GA gang Nike na yun kaya nakalimutan kong balikan si Selena. Alis na muna ako. Mabilis na sabi ni Sian at saka nagmamadaling tumakbo palabas ng bar. Halos paliparin na nga ni Sian ang kanyang sasakyan patungo sa school ni Selena. Pero wala na siyang naabutan doon. Wala nang kahit isang estudyante ang naroon. Mariing napapikit si Sian at saka inumpog ang kanyang ulo sa manibela. T4 ng ina talaga. Kupal talaga ang lalaking yun. Galit na sigaw ni Sian. Sabay hampas sa manibela.
Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan kung may reply ba sa message niya si Selena. Pero wala. Ilang beses niya ring tinawagan ang cellphone ng dalaga pero hindi ito sinasagot ni Selena. Di 4 million. Inis na mura niya bago pinaharurot ang kanyang sasakyan pauwi sa kanyang bahay. Sa kabilang banda, napairap na lang si Selena matapos mabasa ang message sa kanya ni Sian. Nakailang miss call din sa kanya ito. Hindi niya alam na tumatawag na pala ito sa kanya dahil naka-silent ang phone niya. Biyahe na siya ngayon pauwi sa bahay ni Sian. Hindi kasi siya pumayag magpahatid kay Nike kahit na pinipilit siya nitong ihatid. Ilang minuto ang lumipas ay nakarating na rin siya sa bahay ni Sian, agad. Siyang sinalubong ni Sian at akma sanang yayakapin pero hinampis niya ito sa kamay. Huwag mo akong lapitan. Nakakainis ka. Ang sabi mo sisanduan mo ako. Tapos kakain tayo sa labas pero anong nangyari? Pinaghintay mo ako ng matagal. Sa school. Sana nag-message ka man lang sa akin, di ba? Para hindi na ako naghintay ng matagal doon. Bulyo ni Selena kay Sian. Malamlam ang mga mata ni Sian na nakatingin kay Selena. Baby, I'm so sorry. Patawarin mo ako, hindi na mauulit. Pangako, please. Huwag ka nang magalit sa akin. Mariing umirap si Selena. Tigilan mo ako sa paawa effect mo. Palibasa. Hindi naman kasi ako ganoon kahalaga sa iyo. Kaya mas inuna mo ang ibang bagay kaysa sa akin. Mabuti sana kung naisipan mong sunduin mo na ako bago ka nag-asikaso ng ibang bagay. Matutuwa pa ako. Pero hindi ni message. Wala ka. Tapos magre-reply ka sa akin, ilang oras na ang lumipas. Nakakasama ka ng loob. Baby, please patawarin mo na ako. Masyado lang kasi akong maraming iniisip. Nag-iisip ako ng pwede kong gawin para hindi na tayo magkahiwalay. Para maging akin ka nang talaga. At naiisip ko na, ikasal na tayo. Gusto ko nang makasal tayo, baby. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Selena nang marinig niya ang salitang kasal. Biglang nawala ang inis o kung ano mang galit na nararamdaman niya. Kasal. Gusto mong makasal tayo? Nanlalaki ang mga matang. Tanong ni Selena. Kaagad na tumanggaw si Sian at saka ngumiti. Oo baby ko. Gusto na kitang pakasalan. Para hindi ka na maagapan ng iba sa akin. Para maging akin ka na. Nang buo. Na ako lang ang may karapatang bumayo sa iyo ng malala. At ikaw lang din ang may karapatang isubo ng malala ang kargada. Malawak na napangiti si Selena. Tuluyan nang nabura ang inis na kanyang nararamdaman. Bigla siyang naging marupok dahil sa sinabing iyon ni Sian na talaga namang naging musika sa kanyang tainga. Of Daddy X. Masyado mo namang pinapakilig ang kipay ko. Halika na. Nga sa kwarto. Nang mas ubo nakita, nakangising sabi ni Selena sabay dakma ng alaga ni Sian. May ngiti sa labi si Selena nang siya ay magising. Muli niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Sian na siya ay pakakasalan ng binata. Sa totoo lang ay nangangarap lang dati si Selena na siya ay alukan ng kasal ni Sian. Pero tila yata matutupad na yon. Good morning, baby ko. Breakfast is ready na. Kumain na tayo bago pa ikaw ang makain ko, sambit ni Sian at saka tumawa ng mahina. Ngumisi naman si Selena. Okay lang naman sa akin kung kakainin mo ako. Palagi Daddy X. Wala pong problema sa akin yon, wika naman ni Selena sabay. Hagik-hak. Natawa naman si Sian at saka binuhat na si Selena palabas ng kwarto. Hanggang sa kusina. Kilig na kilig naman si Selena dahil pang bridal style ang ginawang pagbuhat sa kanya ni Sian. Daddy X. Totoo po ba ang sinabi mo sa akin kagabi? Na gusto mo talaga akong pakasalan? Tanong ni Selena habang kumakain sila. Agad namang tumanggaw si Sian. Oo, baby ko. Totoo yun. May balak ka bang pakasalan ako? Hama ba naman ang nguso ni Selena? Syempre mayroon. Po kasi nga lang. Naiisip ko na baka kapag kinasal tayo bigla ka pong magloko. Natawa naman si Sian. Anong magloko? Wala sa bokabularyo ko ang magloko. Hindi ako ganoong klaseng tao. Hindi porke biniyayaan ako ng magandang itsura at yaman ay dapat na akong magloko. Hindi ganoon, baby. Walang ganoon sa dugo ko. Kaya ipinapangako ko sa iyo na ikaw lang ang mamahalin ko sa habang buhay. At sana ay ganoon ka rin sa akin. Sana ay hindi ka maakit sa mga lalaki dyan kahit na mas gwapo pa sila sa akin o mas masarap tingnan. Inirapan siya ni Selena. Loko. Hindi naman po ako ganoon daddy. At saka, ikaw nga lang po ang lalaking nakarelasyon ko Ikaw nga po itong nakona sa lahat sa akin, daddy. At saka wala rin po sa bokabularyo ko na magloko. Ayos. Lang sa akin na ako po ang lokohin huwag. Lang ako ang magloko. Napangiti naman si Sian. Kaya nga mahal na talaga kita, baby. Ikaw na. Talaga ang babaeng nakikita kong makakasama ko sa habang buhay. Kung ayos. Nga lang sa iyo, sa susunod na linggo ko sana balak na pakasalan ka. Kahit nasa civil wedding lang muna. Ang importante ay kasal na tayo. Sa totoo lang kasi ayokong mahusgahan tayo ng ibang tao. Syempre, may mga magsasabi dyan na sinamantala ko ang pagiging bata mo. Nasasabihing hindi tayo bagay dahil masyado akong matanda para sa iyo. Tumaas ang kilay ni Selena. Ano bang pakialam nila? Sila ba ang makikipagrelasyon? At isa pa, age doesn't matter. Buti sana kung nasa edad 15 o 14 lang ako Doon sila mag-react. Pero hindi naman, nasa legal age na ako kaya wala silang pakialam, mga inggit lang ang mga yan. Inis na
Sabi ni Selena. Sabagay tama ka, baby. Dapat ay hindi tayo magpapaapekto sa kanila. Kaya hahayaan ko na lang kung ano ang sabihin nila. Pero ayos lang ba sa iyo? Baby na itago muna natin ang relasyon natin hanggang sa makapagtapos ka. Para na rin hindi ka nila mahusgahan. Baka kasi isipin ng makikitid na utak dyan. Nainakit mo lang ako para perahan dahil sa mayaman akong tao. Ganoon pa. Naman mag-isip ang mga tao ngayon, sabi ni Sian sa malungkot na boses. Hinawakan ni Selena sa kamay si Sian. Ayos lang po sa akin, Daddy. Wala pong problema sa akin. Ang importante ay kasal na po tayong dalawa. At wala pong makakapidyo sa atin. Pero paano pala si Tita Abigail, Daddy? Di ba? Po, kayo pa ring dalawa. Umiling si Sian. Walang kami, Selena. Nagpapanggap lang kami. Nagpatulong siya sa akin dahil ginugulo siya ng baliw niyang boyfriend. Ngayon nga ay hindi ko alam kung babalik pa siya dito. Ang sabi niya kasi sa akin ay dito muna siya hanggat hindi pa siya nakakahanap ng bahay niya sa probinsya. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin siya. Naisip ko na baka may nahanap na siyang bahay sa probinsya kaya hindi na siya bumalik pa dito. Biglang natawa si Selena sa sinabing iyon ni Sian. Naalala niyang bigla kung gaano pa naman siya magselos kay Abigail. At bigla siyang nakonsensya nang maisip niya ang mga pinagsasabi niya noon kay Abigail. Na nagawa niya pa itong laylatin sa kakanyang isipan dahil sa matinding pagseselos niya. Iyon pala ay pagpapanggap lang ang lahat. At dahil doon, nakaramdam ng ginhawa si Selena. Dahil wala naman pala siyang dapat ikaselos. At kahit kailan pala ay hindi naman pala siya naging pangalawa kay Sian. Siya pala talaga ang mahal ni Sian. Pasaway ka Daddy X. Hindi mo man lang sinabi sa akin kaagad na nagpapanggap lang pala kayo. Pinagseselosan ko patuloy si Tita Abigail ng sobra. At inisip ko palagi na sana ako na lang ang nobya mo. Hindi mo alam kung gaano ako nagseselos ng sobra, Daddy. At saka palagi pa akong nag-iisip ng kung ano-ano. Naiisip ko nga na nakakaawa si Tita Abigail dahil parang niloloko mo siya eh. Syempre ang nasa isip ko noon, may girlfriend ka na, tapos nilalandi mo pa ako. Naisip ko na napakalandi mo Dadex dahil dalawang kipay ang gusto mo. Na dapat sana ay isang kipay lang, na prank mo ako doon. Daddy, napakapasaway mo. Tumatawang sabi ni Selena. Tumawa naman si Sian. Nakikita niya rin ang matatalim na titig ni Selena. Kapag masaya silang nag-uusap ni Abigail. Kaya nga lihim siyang napapangiti. Kapag nakikita niyang nagseselos si Selena. Sorry na baby ko. Hindi ko lang talaga sinabi kaagad dahil yun na rin ang gusto ni Abigail. At isa pa, dahil doon ay napatunayan ko na may nararamdaman ka rin sa akin. Kitang-kita ko kasi sa mukha mo na nagseselos ka kapag kausap ko si Abigail, pero huwag kang mag-alala, baby ko dahil hinding-hindi ka na magseselos pa. Pakakasalan na kita, kay dapat sa akin ka na lang talaga. At hindi na dapat kita makikita pang kasama ang Nike na iyon, okay? Layuan mo na. Ang lalaking yun. Please lang baby ko. Layuan mo na siya, ha? Ayoko na. Magkakasama pa kayo dahil talagang binabalot ako ng matinding selos at sobra. Akong nasasaktan kapag nakikita kitang masaya sa piling niya. Para akong sisibog sa galit. At isa pa, huwag kang maniniwala sa mga sinasabi noon dahil alam kong sisiraan niya lang alko sa iyo. Gusto niya lang sirain ang relasyong mayroon tayo para mapunta ka sa kanya. Mahabang sabi ni Sian. Kaagad namang tumanggo si Selena. Okay po, Daddy X. Ako na po ang bahala doon. Hinding-hindi ko na po hayaang si Nike na makalapit sa akin. Ako na po ang iwas sa kanya. Kaya huwag na po kayong mag-alala dyan. Wala naman akong gusto sa lalaking yun kahit na mas matagal ko siyang nakasama kaysa sa iyo. At sana rin po ay wala rin akong makikitang babae na lumalapit sa inyo, Daddy. Dahil baka masabunutan ko siya o baka masapak ko ang pagmumukha niya. Talagang gagawin ko po iyon, Daddy at hindi po ako nagbibiro. Tumawa naman si Sian. Natutuwa talaga siya kapag nagseselo si Selena. Dahil talagang tumitirik ang mata nito kapag umiirap. Talagang makikita sa mukha ni Selena na naiinis siya. At ang isa pa sa nagustuhan ni Sian kay Selena ay malambing na babae si Selena na mukhang inosente pero may tinatago pa lang kapalyahan. Yes, baby ko. Walang babaeng makakalapit sa akin. Itutulak ko agad. Kahit sipin ko pa sila sa mukha ay gagawin ko para lang layuan nila ako. Dahil ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Corny man pakinggan pero totoo ang sinasabi ko. Pasensya ka na at hindi ako ganoon kagaling bamanat, sabi ni Sian sabay hagikhak. Hama ba naman ang nguso ni Selena? Talaga po ba, Daddy? Itutulak nyo. Wey, di nga, baka nga. Yakapin nyo pa eh. Paano kapag biglang naghubad sa harapan ninyo? Anong gagawin mo Daddy? E di pipay kita ko sabay takbo. O baka masampal ko pa siya dahil malandi siya. Na bakit siya maghuhubad sa harapan ko? Para burihin ko siya. Hindi ko gagawin iyon. Ikaw lang ang bibirahin ko, Selena. Ikaw lang at wala nang iba. Seryosong sabi ni Sian. Humor ko ang kilay ni Selena na tila ba hindi naniniwala sa sinabi ni Sian. E paano kung sa isang inuman, may biglang tumabi sa iyo na babae? Tapos nilasing ka. Yung lasing na lasing talaga tapos hindi mo na alam ang gagawin mo. Paano na yon, Daddy? Muling tanong pa ni Selena. Tumikim naman si Sian, syempre, pas ako sa ganiyang inuman. Kapag may babaeng kasama sa inuman, hindi ka agad ako papayag, hindi ako sasama.
Sa inuman na iyon. Dapat boys lang. Bawal babae. Kasi bonding lang na maang. Hanap ko sa inuman. Kwentuhan sa buhay-buhay ng bawat nandoon. Malawak na ngumiti si Selena sabay palakpak. Wow! Daddy X, halatang sanay na sanay ka sa mabubulaklak na salita. Tumawa naman si Sian, pasaway ka, baby. Hindi Leon mabubulaklak na salita. Totoo ang sinasabi ko, baby. Leon talaga ang gagawin ko, maniwala ka. Sana. Tumawa na lang si Selena at saka pinagpatuloy ang pagkain, masaya silang kumakaing dalawa. At nang matapos nilang kumain ay dumiretso na sila kaagad sa kwarto at saka nahiga. Tinatamad na pumasok sa klase si Selena dahil mas gusto niyang kasama si Sian. Na para bang gusto na lang niyang matulog nang kayakap ang binata buong araw. Teka nga lang, baby ko. Di ba may klase ka ng ganitong oras? Bakit hindi ka pa nag-aasikaso? Baka malate ka na sa class mo. Kailangan mo ng asikaso, baby. Ihahatid kita ngayon. Tapos mamaya ay susunduan naman kita. Bumangon ka na, baby. Malambing na sabi ni Sian. Sumiksik naman sa dibdib ni Sian si Selena. Ayoko pong pumasok, daddy. X. Tinatamad po ako eh. Gusto lang po kitang makasama ngayong araw, daddy. Gusto ko na kayakap lang kita buong araw. Okay lang po ba yun? Malambing. Nasabi ni Selena. Malawak namang ngumiti si Sian. Wala namang problema sa akin iyon. Baby. Pero okay lang ba sa mga professor mo iyon? Hindi ba maapektuhan ang aaral mo kapag hindi ka pumasok sa klase mo ngayong araw? Syempre, malapit ka nang magtapos. Need mo nang pumasok palagi sa klase. Agad namang umiling si Selena. Wala naman pong epekto iyon sa aaral ko, daddy. Ngayon lang naman po ako ay absent eh. At saka matalino naman po ako, daddy. Kapag nabasa ko lang ang notes tungkol sa exams namin o quiz, madali ko na masasagot ang mga tanong. At saka wala naman masyadong gagawin sa school dahil naghahanda na kaming lahat para sa darating na exam namin. Review na lang. Tapos sa susunod practice na po ng graduation. Sabi naman ni Selena. Malawak namang ngumisi si Sian at pagkatapos ay may binulong siya kay Selena dahil may naisip siyang kapilyuhan na gagawin. Okay, sige. Huwag ka nang pumasok sa klase mo ngayon. Dito na lang. Tayong dalawa at maglalabing-labing tayo. Sandali lang, may kukunin lang. Ako sa kusina. Wika ni Sian at saka lumabas na ng kwarto ni Selena. Kaagad namang nagtungo sa banyo si Selena upang hugasan ang kanyang para naman kapag kinain siya ni Sian ay mabango ito at malinis. Hinubad niya ang suot niyang pambaba at isinuot lang ang manipis na bestida niya matapos niyang makapaghugas. Pagkatapos ay nahiga na siya sa kama upang hintayin si Sian. Ilang sandali pa ay bumalik na si Sian sa kanyang kwarto at may dala itong chocolate syrup habang nakangiting nakatingin kay Selena. Kumunat ang noo ni Selena. Daddy X. Para saan po yan? Bakit po may dala kang chocolate syrup? Nasaan po ang pancake o tinapay? Inosenteng tanong ni Selena kay Sian. Pilyong ngumiti si Sian at saka inilock ang pinto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pagkatapos naghanap ng nakakaakit na tugtugin. Matapos niyang makahanap ng nakaaakit na musika ay sumampa siya sa kama at saka hinubad ang kanyang suot na pambaba. Napangiti ng malawak si Selena nang makita ang buhay na alapat ni Sian. Wala kasing suot si Sian kaya naman nakita lumitaw kaagad ang tigas na tigas at malaking ni Sian. Baby ko. Iso SUB0 mo ang alapat ko na mayroong chocolate syrup sa ulo nito. Ayos lang ba sa iyo, baby ko? Malandutay na. Sabi ni Sian sabay kagat ng kanyang labi. Pilyang ngumiti si Selena. Wow. Gusto ko ng ganyan, daddy. Masaya po. Iyan at nakakatuwang talaga. Masayang sabi ni Selena sabay kuha ng chocolate syrup na hawak ni Sian. Hinawakan ni Selena ang tayong-tayong alaga ni Sian. Nagdudulot iyon ng kakaibang init sa katawan ni Sian dahil mas binilisan pa ni Selena ang paggalaw. Ilang sandali pa ay nilagyan na ni Selena ng chocolate syrup ang ni Sian. Paikot ang ginawa niyang paglagay ng chocolate syrup. At pagkatapos ay dahan niyang inilapit ang kanyang bibig sa alapat ni Sian at mahinang ungol ni Sian sabay kagat labi. Sinimon na ni Selena ang natitirang chocolate syrup. Baby. You're so good. Stop it, baby. Now it's my turn. Mapang-akit na wika ni Sian nang patigilan niya si Selena sa ginagawa nito. Naramdaman kasi ni Sian na parang labasan na siya dahil talaga namang napakasarap sa kanyang pakiramdam ang pag-SUBO ni Selena ng kanyang K4 Ergoda. High NUBAD niya ang suot na bestida ni Selena at pagkatapos ay napangiti siya ng malawak. Nang tumambad sa kanya ang Mile US0G na D1BD1B ng dalaga. Napakalaki baby. Ang sarap HA+0S H+1N at la MASin. Best. Stress reliever for me. Mapang-akit na sabi ni Sian. Mering napapikit si Selena sabay kagat labi. Napakabango talaga nito. Para akong palaging kumakain ng paborito kong ulam. Napaigtad sa kakaibang sarap na may halong kilati si Selena. Napak 44 M0K talaga ng Pimo, baby. Talagang palagi akong nabubusog sa taba nito. The best food ever. Wika ni Sian. Daddy. Sige pa. Kainin mo lang. Nakapikit na sabi ni Selena habang so sweet, mapang-akit na sabi ni Zayan. At ilang sandali pa ay humiga na si Sian sa kama. Patong ka. Utos ni Sian sa kanya. Napangti si Selena. Marahan siyang gumalaw.
Dahil mayroon pa. Ring kakaunting kirot na nararamdaman si Selena. Sadyang malapat kasi ang alapat ganisian. Kaya naman punong-puno si Selena. Ang sarap mo, baby. Daddy. SHAT ka. Ang sarap po. Hiyaw ni Selena sabay. Haplos sa dibdib ni Zayan. Mas lalo tuloy ginanahan si Sian sa malakas na UNGOL ni Selena tuloy-tuloy lamang. Hanggang sa maabot niya ang tuktok ng langit. Hinawakan niya sa baywang si Selena at saka idinin ito sa kanyang katawan dahil isinabog niyang muli ang masagana niyang K-Fortas. Sa loob ng dalaga. Hinihingal at pawisan na nakangiting nakatingin si Sian kay Selena. Habang si Selena naman ay napahagikak sabay pisil sa ilong ni Sian.